salong na mahinahon. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila ay nagsisisi. Ngunit sinabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga Tiro at taga Sidon. At ikaw naman, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit? Ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isa sa mga nais puntuhin ni Jesus sa kanyang pangaral sa ating ebanghelyo ay ang katotohanan ng paghuhukom. Paghuhukom. Sabihin nyo nga po, nanghihinayang si Jesus sa mga taga-Corazin at mga taga-Bethsaida dahil sa kabila ng kanilang ginawa o ng kanyang ginawa sa mga bayang iyon, hindi sila nagbago, hindi sila nagsisi. Hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga, sinabihan ni Jesus ang mga taga-Corazin at Bethsaida ng kawawa. Kawawa. Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Bethsaida. Kawawa. Ito ang naramdaman ni Jesus para sa kanila. Sapagkat mabigat ang sasapitin nila sa araw ng paghuhukom kumpara sa mga bayan tulad ng Tiro at Sidon. Kawawa. Magandang pakinggan nating maigi ang aral na ito dahil hindi lang siya basta aral, kundi isang babala para magsisi sa ating mga kasalanan. Dahil dadating ang araw, tayo ay huhusgahan. Maganda, no? Binibigyan tayo ng babala para ngayon pa lang magsisi na. Kaso tayo madalas kailan nagsisisi? Sa huli. No? Sa huli.
Kaya nga ngayon palang sinasabihan na tayo hanggat hindi pa huli. Pero tayo, iniintay pa ang huli bago magsisi. Ang pagsisisi, hindi na ituturo. Dahil ito ay resulta ng sinasabi ng ating konsensya. Ulitin ko, ang pagsisisi, hindi natuturo. Kahit sabihin ko sa inyo, magsisi na kayo, magsisi na tayo, ay hindi natuturo yan. Kasi ang pagsisisi, resulta ng sinasabi ng konsensya. Kaya naman, ang konsensya natin ang dapat na hinuhubog. Dahil kapag alam ng ating konsensya kung ano ang mabuti at masama, kung ano ang tama at mali, makakaramdam ito ng pagsisisi. Kung alam ang tama at mali, kung alam ang mabuti at masama. Kaya nga ito yung ginagawa ni Jesus. Ito yung patuloy niyang ginagawa, nangangaral para hubugin ang ating konsensya. Nang sa ganon, kahit madalas tayong magkamali, kahit tayo'y mahihina at nagkakasala, alam nating magbalik loob sa Diyos at magsisi. Narinig natin ang kwento ni Moises sa ating unang pagbasa. Si Moises nakapatay. Napatay niya ang isang Ehipsyo, sapagkat ang isang Ehipsyo inaaway ang isang Hebrea. Napatay niya ito. At anong ginawa niya? Binaon niya. Nung akala niyang walang nakakaalam, nung akala niyang walang nakakita ng kanyang ginawa, walang epekto sa kanya. Pero nung nalaman niya na merong nakakita, nung nalaman niyang merong nakaalam ng kanyang ginawa, saka lang siya natakot. Di ba madalas ganyan tayo? Gumagawa ka ng masama, kasi akala mo walang nakakaalam. At kailan ka lang natatakot? Kailan ka lang nagsisisi? Kapag alam mong merong nakakita, merong nakaalam. Tingnan mo yung magnanakaw. No? Nagtatago yan. No? Walang konsensya yan. Kasi alam niya walang nakakaalam. Pero kailan lang yan magsisisi? Kailan lang yan matatakot? Kapag meron ng nakaalam. Ganyan din yung mga manloloko. Diba? Yung mga manloloko, nagtatago yan. Tinatago ang panloloko. No? Akala mo naman nakakalusot. Pero sa huli, ika nga, walang sikretong hindi mabubunyag. Walang lihim na hindi malalantad. Ito yung ginagawa ng konsensya. Na kahit hindi alam ng mga tao, kahit hindi nakikita ng tao, alam at kita ng konsensya. Kaya sa konsensya pa lang, nalalantad ka na. Kaya ang konsensya dapat hinuhubog. Kasi ang konsensya kapag hindi nahubog, nagkakalyo. Alam nyo ba yon? Diba? Yung kasabihan, nagkakalyo ang konsensya. Ano yung kalyo? Diba yun yung balat na matigas? Yung kapag wala nang maramdaman ng balat, may kalyo na. Ganyan. Parang konsensya. Yung paulit-ulit mong ginagawang isang bagay, wala ka nang maramdaman. Matigas ka na, parang kalyo. At huwag nating hayaang maging ganun. Kasi kapag nagkalyo ang konsensya, hindi na tayo makapagbabago ng loob. Mga kapatid, totoo ang araw ng paghuhukom at nawa, tumatak ito sa atin para magbago. Magbago para bago natin gawin ang isang bagay, mahusgahan natin. Ito ba ay magdadala sa atin sa kabutihan o magdadala sa atin sa kaparusahan? Amen. Amen.